Kaya, pagkatapos natin manalangin, mag-iwalay po tayo. Salamat ng marami. Pero, hindi ko man kayo tanongin, magpapasya po kayo sa inyong sarili. Okay, tanongin ko kayo, parehas lang, magpapasya kayo. Susundin niyo po ba ang utos ng Diyos o hindi? Mahahalagahan niyo po ba ito? O hindi, kayo po magpapasya yan. Pero tandaan po natin, ano po, ang inyong magiging kapalaran ay nakasalalay ngayon. Narinig niyo ang utos ng Diyos, nahalagahan ng pag-anyo sa Iglesia ni Cristo, ay nasa inyo. Pero kami, gusto namin kayo maging mapalat kasama namin pagdating ng pagbuko. Sa huli po, kapag ka po, tinanggap po natin yung katotohanan, niyakap natin na Iglesia ni Cristo, sumunod tayo sa Diyos, na hindi po ako ministro ang sinunod nyo. Ang Diyos po. Sa may-ari niyan yung ating manlalala. Yung pinagkakautangan po natin ang buhay. Sa kabilang dako, pag tinanggihan po ninyo ito, ay hindi po si Ka Dexter na ministro ang tinanggihan niya. Ang Diyos po. Na may-ari ng ating buhay. Kaya yan po. Tandaan ninyo, magpapasya po kayo. At sana, maawa ang Diyos, makapagpasya po kayo ng tama. Ano yung tamang pasya? Sundin ang kanyang utos. Ano utos? Para tayo maligtas. Pumasok sa kawan. Ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo na binili ni Cristo ng kanyang. Dalawa lang po. Asan? Ano ba? Kanina, tinanong ko kayo, gusto nyo maligtas, kailangan tayong sumunod. Kailangan. Hindi pwedeng, gusto ko maligtas, pero ayaw kong sumunod. Hindi pwede po yun. Diyo ba? Gusto ko maligtas, sabi na doon, makatutulan. Sundin mo ang kanyang utos. May tanong po ba kayo? Ano pa? Naintindihan niyo po ba? So, kailangan natin mag-Iglesia ni Cristo. O ikaw, Madonna, may tanong ka ba? Paano maging miyembro? Dadaan ka sa orientation, ay ipag-usap ka doon sa ministro, gagawa ka ng pahayag, intention, Yes. may form naman yun na ikaw ay nakumpensing mag-iglesia dahil narinig mo yung mga pag-remission, Yes. pusang loob ka na anin, hindi ka pinili, at ikaw ay nakahandang laging sumamba, Yes. tapusin ang pagdodoktrina, mga pulong panalangin, pagbabagong buhay, at hanggang sa babautismo ang panalangin. Yes. Dodoktrina ang kakyo. So, i-enlist ka muna, parang i-enroll ka. Kailangan officially, meron kang 301 yung enrollment form. Wait po, may isa pa po. Ano pong palakit pag naging miyembro ako ng Iglesia ni Cristo? Kunwari, I'm unemployed. Wala Ano akong ba? maibigay sa simbahan, gano'n. Okay lang po ba? Ganito, ituturo sa iyo sa doktrina. Okay. Ano po? No. So, sa lesson number 16, yung pag-abuloy, paghahandog, walang quota yan. Walang quota. Okay. Hindi yan palaki, palaki. Kundi, iyan ay pusa, pasya ng puso, patay sa biyayang tinamo. Halimbawa, maliit yung kinita. Siyempre, hindi ka naman hahanapan ng Diyos na malaki kung ano yung kaya mo. Pero, yung wala, hindi pwede yun. Kasi, tumanggap ka ng biyaya. Halimbawa, talagang piso lang na kaya naman, 5 piso. Walang problema sa Diyos yun. Diba? Paano Yun po lang pag ang kaya mo. pagkain lang po walang maibigay? Okay lang po ba? Pagkain. Ibig sabihin, hindi ka ba tumatanggap ng halimbawa kahit na pera, kahit maliit na? Wala po kasi akong trabaho ngayon. Sideline.
Kahit pa paano, baka kami nabibigay sa'yo. Meron po, kaso bili ko ng mga ulam ko, mga So, mula doon, sabon, panglaba, ganun po. mula doon, kukuha ka ng bahagi, Bisyo po, ganyan po. ay alisin mo yung bisyo. Naninigarilyo po ako, tapos malakas po ako ng mga Ay, Lalo ka na. papabago. Isipin mo, ganito, yung pinambibisyo mo, kung ipunin mo yun, wala kang maidadala sa Diyos. Kasi, meron kang maibubukod. Pang anak mo. Diba? Opo. So, kasi basta ganito, tandaan niyo, basta may tinanggap kang halaga mula sa Diyos yun. Opo. Ano man yung tinanggap mo, 5 pesos, 10 pesos, 10 pesos, ano man tinanggap mo, laging may bahagi ito. Yun yung papasya ng puso mo. So, hindi pwedeng wala kang maibibigay. Kasi, alam mo, ay tumanggap ka ba ng piso, ay hindi bahagi ang Diyos doon. Okay. Oo. Di ba? Eh, katulad yan, ano ba, nakakabili ka pala ng pambisyo mo, bakit hindi mo naman magagawa yung para sa Diyos, yung hindi naman niya hinihingi lahat. Opo. Ngayon, kung aalisin mo yung bisyo, edi makakabuti sa kalusugan mo at matutugunan mo pa yung tungkulin mo. Tungkulin kasi yun yung maghandog eh. Opo. Di ba? Yes, So, po. sa pamamagitan ng doktrina, iaayos yung buhay mo. Kailan yun? Kung susundin mo yung mga utos. Katulad nung lesson 50, ang pagbabago. Diba? So, iaayos. Kung susundin. Pag hindi mo naman sinunod, hindi maayos ang buhay mo. Pero pag sinunod mo mga utos ng Diyos, aayos ang buhay mo. Matutugunan mo lahat ng utos niya. Ang utos ng Diyos, hindi po mabigat. Hindi po mabigat. Magaan lang yan. At ikabuti. Diba? Halimbawa, yung utos na, huwag kang mamlalasing. Di ba makakabuti sa iyo? Hindi ka na makakasita. Tapos, kapag sa kalusugan mo, makakapag-ano ka, simpan. So, madali lang. Huwag kang mag-alala. Madali lang ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kung handa lang tayo talaga, ano po, ganapin ang kanyang utos. Ano po? Huwag mo may panggalan na yun. So, okay na ha. Ulit mo na lang. Bahala ka na ha. Sige, pagkatapos ka. Ama, salamat po ng marami sa iyo. Nabayan mo sa umagang dito. Maawa ka po na sana yung mo pinalakan, tanggapin ng mga lingkod mong aming inanyayahan bilang iyong mga dalisay. Magkaroon din ang kahalagahan ng pag-alin sa Iglesia ni Cristo sa kapakanan ng aming kaluluwa. Hindi lang po kami, maging ang aming mga mahal sa buhay. Nihiling namin, Ama, huwag mo po sanang papagmatigasin ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng pagkakataon para maligtas pagdating ng araw ng pag-upo. Dumating ang sandali na sila'y maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Masunurin iyong mga anak para makatiyak ng kalikasan. Pagpalain ng mga kapatid ko sa walang asawa, sa paggawa, sana kalimit ko sa pamamagitan ng maraming panubok na pagpalain ng kanilang buhay at ang kanila pong karapatan. Sa ngalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Thank you ha. Mag-picture muna tayo. Pumuna kayo doon. No? Opo muna kayo doon.
Picture tayo. Para makita yung kagandahan natin. Yung iba, dito kayo sa may likod para ang picture ko. Yan. Karoy. Doon na lang po. Yan. Puro all girls. Salam, okay na po yan. Okay, thank you. Salamat po. Ganda na. Ate Linda, isama mo doon. Nay, gusto mo pumunta sa kapilya, may pagkain doon? Ah, Naghihintay sa ako. okay, sige. Salamat, Nay, ah. Oo. Sige, dali lang. Ay, ito ka, ganda. Ate Linda, sama mo sa Okay na po. okay na po. Hindi po. Sige. Okay na Ay, po. okay na. Oh, tara na. Telegram siguro. Oh, Nay, thank you very much, ha? Oh, tara. Ano na po yung pangalan niyo? Pero sa bahay, sa alam ko naman. Anay, alam ko na ulit na si Dad. Ako nga, Kasi nung nagtatakip ako, alam alam mo naman noon, nanay ko kasi, pinapaiwan din nila ako ng iklog. Nagkasakit ako ng ay sakit nabago noon. po yung pabili na. Daw. Yan na to. Okay lang. Uwi. Halika na nga muna. Ano, sa kakaroon dumalaga kay nanay. Ikumusta na lang kita doon. Punta daw tayo sa kapigil. Sige, akare ko.